TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Miyerkules tayo ngayon at 13 tayo ng Marso 2024. Sa ulo ng ating mga balita, amihan, easterlies magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ganon din sa Mindanao, ayon naman sa Pag-asa. Antas ng tubig sa Angat Dam patuloy na bumababa, epekto ng El Nino phenomenon. Taal Volcano muling nagpalabas ng sulfur dioxide. Naglabas naman ang PBOX ng bug alert. $1 billion na pangakong investment ng mga US company sa Pilipinas, pagpapakita ng kumpiyansa sa liderato ng Pangulong BBM, ayon naman kay Speaker Romualdez. Panukalang bawi prangkisa sa SMNI, inaprobahan ang panel ng Kamara. Pastor Apollo Cabeloy ipinapaaresto. Show cause order inilabas naman ang Senado laban sa pastor. 238 million pesos na laga ng marijuana galing sa Thailand nasabat sa mga balikbayan boxes sa Manila International Container Port ng Bureau of Customs. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, nararanasan pa rin ang malamig na panahon sa extreme northern Luzon. Epekto ito ng northeast monsoon na amihan, habang easterly sama ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Ayon kay Lori de la Cruz ng Pag-asa, asahan ang maulap na papawirin at isolated light rain sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Epekto ito ng amihan. Ang easterly naman ang siyang makakaapekto sa Davao Region, Caraga, Aurora at Quezon. Ayon sa Pag-asa, makakaranas ng katamtaman hanggang sa may kalakasang pagulan ng mga naturang lugar. Samantala, magiging maaliwalas ang panahon sa bahagi ng Northern Luzon maliban sa panandaliang pag-ambon at pag-ulan kasama na ang Metro Manila. Asahan naman ang patuloy pang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam sa gitna ng tumitinding init ng panahon, epekto ng El Nino. Sa pagtaya ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, posibleng umabot ng 0.40 meters ang tubig na mababawas kada araw sa Angat Dam sa pagsapit ng Abril. Ginawang pagtaya matapos na maobserbahan ng MWSS ang 0.17 meters na arawang pagbaba ng tubig nitong Pebrero. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa dinideklara ng Pag-asa opisyal na pagsisimula ng tag-init. Ayon naman sa MWSS Division Manager na si Patrick Dizon, oras na maideklara ito, asahan na ang 30 hanggang 0.40 meters na arawang pagbaba ng water elevation. Hanggang alas 6 na umaga kahapon, March 12, na itala ang 202.78 meters na antas ng tubig sa Angat, o 7.97 meters na mas mababa kumpara sa normal high level na 212 meters. Pinapayuhan ho ang lahat na ngayon pa lamang praktisin na ho natin ang pagtitipid ng tubig. Yan, ha? Basta ako, may contribution ako dyan. Ha? Once every 2 days na lang ako maligo. Nasbo lang. Yan. Pero 7 times ako nagtututbrush. Monday, Tuesday, Wednesday. Kayo naman. Muling nagbuga ng sulfur dioxide ang Taal Volcano na nagdulot ng volcanic smog o VOG sa ilang bayan ng Batangas. Sa bug alert ng PBOX na italang makapal na bug dakong alas 2 ng hapon kahapon nang magbuga ang Taal ng 6,837 tons ng volcanic dioxide o SO2 gas emission. Dahil dito, nabalot ng bug ang bayan ng Agoncillo, Laurel, Balete, Santa Teresita, Calaca, Mabini, Mataas na Kahoy, Lemery, San Nicolas, gayon din ang Talisay. Magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza ng Talisay. Ingat po kayo, ha?
Ay mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitabalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, naharang ang promotion ng isang general ng Armed Forces of the Philippines nang maghain ng oposisyon ang kanyang SME kasama ang dalawa nitong anak sa Commission on Appointments. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, ipinagpapaliban nila ang pagtalakay sa promotion ni Brigadier General Arnulfo Sevilla, ang Deputy Commander ng AFP Special Operations Command sa Port Magsaysay, Nueva Ecija. Inirereklamo kasi si Sevilla ng kanyang misis na si Tess Luz Ora Reyes Sevilla na ito'y irresponsableng mister at asawa at hindi dapat na maging general. Batay sa napag-usapan, kailangan mo nang gumawa ng legal na kasulatan si Sevilla na ibibigay ang tamang sustento sa kanyang pamilya at isusumite sa Armed Forces of the Philippines upang maipatupad bago muling pag-usapan ang kanyang promotion. Paano naman kasi si General? Mantakin ho ninyo, sustentong ibinibigay pala sa kanyang mga anak. 2,000 lang sa buwan. Grabe ka naman, sir. Saan naman makakaabot ng 2,000 yan? Diba? Magkano ng 1 kilong bigas ngayon? Tapos ang reklamo pa ni Mrs. Ipinangangalandakan pa nito ang kanyang pagiging infidel, ang kanyang pagiging taksil. Dahil ang pinapakilala nito sa kampo na kanya daw pong misis ay ang kanyang syuta. Ang paglalaga kumano ng $1 billion sa pamumuhunan ng mga kumpanya ng Estados Unidos sa Pilipinas sa isang pagpapakita ng kumpiyansa sa bansa at sa liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito naman ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos na ihayag ng US Trade Mission na pinamumunuan ni US Secretary of Commerce Gina Raimundo ang paglalagak ng pamumuhunan ng mga kumpanya na nakabase sa Amerika sa bansa, partikular na sa sektor ng enerhiya, digital upscaling at edukasyon. Iginiit ni Romualdez na ang ibinibigay na commitment ng American firms ay hindi lamang pagpapakita ng vote of confidence sa ekonomiya ng bansa, kundi malinaw na refleksyon ng strategic at dynamic leadership ng Pangulong Marcos. Binigyan din pa ni Romualdez ang pangangailangan ng pagbabago sa polisiya gaya ng pag-amyenda sa konstitusyon upang makatugon sa pangangailangan ng mga dayuhang mamumuhunan. Muli ring iginiit ni Speaker Romualdez ang pangako ng gobyerno ng Pilipinas na palalakasin ang samahan ng bansa at ng Estados Unidos sa larangan ng pagnenegosyo. Inaprobahan ng Committee on Legislative Franchises ng Kamara de Representantes ang pagbasura sa prangkisa na ibinigay ng Kongreso sa Suara Sog Media Group o mas kilala bilang Sunshine Media Network International o SMNI. Sa ika-6 na pagdinig ng komite, inaprobahan ng chairman na si Parañaque Representative Gaston Bunting ang motion na aprobahan ang House Bill number 9710. Ang may akda nito ay si Congressman Rods Gutierrez ng One Rider Party List na nagmabasura sa prangkisa ng SMNI. Ang Vice Chair ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel ang naghain ng motion na aprobahan ang House Bill 9710. Sinabi ni Pimentel na malinaw na nilabag ng SMNI ang termino ng prangkisa nito. Nilabag umano ng SMNI ang Section 4 ng franchise kaugnay ng pagiging responsable ng magpakalat ito ng mga maling impormasyon. Binanggit pa ni Pimentel ang pag-abigo ng SMNI na ipaalam din sa Kongreso ang pagpapalit sa may-ari nito. Nabigo rin umano ang SMNI na ialok sa mga Pilipino ang hindi bababa sa 30% ng kanilang stocks. Ipinakontempt na ng House Committee on Legislative Franchises ang kontrobersyal na televangelist na si Pastor Apollo Quiboloy. Ipinag-utos ang pag-aresto rito matapos na muling hindi sumipot sa pagdinig kaugnay ng prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o International. Pero sa Biyernes 5 patutupad ang pag-aresto kay Quiboloy upang bigyan ng panahon si Attorney Ferdinand Topacio
Nakausapin ang kanyang kliyente na pumunta sa Kamara de Representantes. Nagain sina Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel at ang lingkod Party List Representative Joseph Stephen Carap Sabaduano ng magkahiwalay na motion upang isight for contempt at iparesto si Kibuloy na agad inaprubahan itang bunting matapos naman na walang tumutol dito. Hiniling naman ni Topacio na bigyan ito ng 5 araw bago ipatupad ang contempt order para makausap ang kanyang kliyente, pero binigyan lamang siya ng hanggang Biyernes. Nagpalabas ng subpina ang komite laban kay Kibuloy matapos na hindi ito dumalo sa pagdinig sa kabila ng imbitasyon ipinadala sa kanya para sana matanong kaugnay ng operasyon ng SMNI. Dumalo sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Inday Sara Duterte sa prayer rally para naman kay Pastor Apollo Kibuloy sa Liwasang Bonifacio, Maynila. Ito na ang pang-7 at huling araw ng laban kasama ang Bayan Prayer Rally ng mga taga-suporta ng founder ng Kingdom of Jesus Christ. Present din sa protesta sina Senators Robin Padilla, Bongo Bato de la Rosa, dating Presidential Spokesperson Harry Roque at dating Presidential Advisor Salvador Panelo. Apela ng mga dumalo sa prayer rally, katotohanan at justisya sa gitna ng investigasyon ng Senado at ng Kamara sa manoy sexual abuse, human trafficking at iba pang asunto laban kay Pastor Kibuloy, gayon din ang sinasabing mga paglamag ng SMNI. Nananawagan nga si Vice President Sara Duterte na katarungan para sa Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang video message na inilabas ng Sunshine Media Network International sa nitong Lunes, giniit ni BP Inday na dapat mairalin ang batas at katarungan sa mga isyong kinakaharap ng pastor. Binatikos din ng Vice Presidente ang sinasagawang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros laban kay Kibuloy. Giniit ni BP Sara na kararanas umano ng harassment ang religious leader, ngayong karapatan ni Pastor Kibuloy na sumailalim sa patas na paglilitis. Halos 200 kilo naman ang pinatayong marijuana na nagkakahalaga ng 283.2 million pesos. Ang nadiskubre mula sa ilang balikbayan boxes na isailalim sa inspeksyon ng Bureau of Customs. Ayon kay Customs Intelligence and Investigation Service Director Bern Enciso, nakuhang may ito sa 12 balikbayan boxes galing ng Thailand. Sinabi pa ni Enciso na isinagawa ang inspeksyon noong nakalipas na March 3 hanggang March 8 matapos na tumanggap ng tip tungkol sa naturang kontrabando. Batay sa impormasyon, nakapangalan ang naturang mga balikbayan boxes sa 4 na magkakaibang consignee, pero binabalidate pa ang kanilang mga pangalan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, walang kinalaman ang pamahalaan at ang Bureau of Customs sa isyu ng hindi na ipadalang balikbayan box ng mga overseas Filipino worker. Sa panayam ng DZRH kay Joel Longares, ang presidente at CEO ng Longares Global Operation, sinabi niyang nasa sistema ang mga cargo forwarding company ang problema. Paalala pa ni Longares, dapat tiyakin ng mga OFW na sa matinong forwarding company sila nakikipag-ugnayan at huwag basta-basta magtitiwala sa murang presyo ng mga serbisyo. Sa kagustuhan na bawat isa na makakuha ng customer. Dahil ang akala nga nila, dahil marami nagpo-promise sa kanila na pagdating sa Pilipinas akong bahala. Ang pinaka mabigat, nabanggit ko sometimes, kung gusto talaga nila magnegosyo ng maayos, ayusin nila na sila mayroong infrastruktura. Na kumbaga, ikaw ang namimik up sa abroad, ikaw ang namimik up sa Pilipinas. Kasi kung ikaw ang magdi-deliver sa Pilipinas, kasi kung ikaw ay umaasa lang sa third party, napakaraming dahilan na pwedeng kamutan ka dala ng ulo. Yun ang major. Yung sistema nga, tama yung sinasabi mo, Henry, saan ba ang diferensya? Sa sistema ang diferensya. Na kinalaman ng customer at gobyerno natin sa bansa. Ayun, kaya sa mga kababayan nating magpapadala ng mga balikbayan boxes, ha? Siguraduhin ho ninyong lihitimo yung inyong pinagpapadalhan. Kasabay naman ang pagdiriwang ng National Women's Month, ipinatupad ng libreng mammogram at ultrasound sa mga kababaihang miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation, nakabilang sa priorities ng Marcos Administration.
Itong masayang binalita ni House Speaker Martin Romualdez matapos na makipagpulong sa mga opisyal ng PhilHealth sa pangunguna ng Pangulo nitong si Manuel Ledesma bago siya umalis para sa isang working visit sa Germany kasama ang Pangulong BBM. Ayon kay Romualdez, sisimulan na ang libreng ultrasound at mammogram sa mga kababaihan ngayong Hulyo. At ito ay personal ding advokasya ng kanyang may bahay na si Tingog Party List Representative Bieda Marie Romualdez. Nagpahayag ng kahandaan ng PhilHealth na makipagtulungan at tumugon sa kahilingan ng pamunuan ng Kamara. Magpupulong naman sina Pangulong BBM at German Chancellor Olaf Scholz upang palakasin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at ng Germany. Ayon sa Pangulong Marcos, naging produktibo ang pulong nila ng German leader kung saan tinalakay ang pagsusulong ng kapayapaan at development sa Pilipinas. Pinagtibay din na niya ng Pilipinas at ng Germany ang commitment para isulong ang rules-based international order sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. My meeting with Chancellor Scholz was productive and insightful. We discussed the importance of advancing peace and development in the Philippines. As like-minded partners, we reaffirmed our commitment to promoting the rules-based international order, extending our commitment beyond our own regions to contribute to the broader global community. Inaasahang seselyo din ang Pangulo ng government-to-government agreement sa Berlin, kabilang ang pagpapalakas ng maritime cooperation at cooperation program sa pagitan ng TESDA at Federal Institute for Vocational Education and Training. Ay mga mamis! Pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Ganot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tensor Chocolate, Mud, and Semperman Cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Pero syempre, bago ho kayo maglaba, mamalengke muna. Alamin natin ang presyuhan sa Las Piñas Public Market. Naroon ang RH27 sa Noche Cacas. Noche? Maayong buntag, Kuyang Angel, dito sa Las Piñas City Public Market. Ngayong Wednesday morning, ang bangus malalaki. Yung size 240 ang kilo, habang yung sumunod na size naman dyan ay 180 ang kilo. Yung tilapia naman, Kuyang Angel, 150 ang kilo. Yung galunggong na lokal, 280, habang ang alumahan, 360 ang kilo. Ang kasim naman, Kuyang Angel, 325 ang kilo. Yung liempo, 375 ang manok. Yung wholesale price, 175, habang ang retail price, 185 ang kilo. Ang baka laman, 470, habang yung buto-buto ng baka, 390 ang kilo. Puntahan naman natin yung gulay. Yung cauliflower, 170. Yung broccoli, 380 ang kilo. Yung yellow corn, 30 pesos ang kilo. Yung okra, 15 pesos. Yung upo, 55. Yung patola, 190 ang kilo. Habang ang celery, 220. Isama na rin natin yung siling mahaba, 180 ang kilo. Yung Taiwan na pechay, 180. Ang kamatis, 180. Yung bawang, 160. Yung luya, 140. Kalamansi, 110. Ang carrots, 130. At ang talong, 100 ang kilo. Isama na rin natin yung ampalaya, 140. Habang ang labanos, 115. Ang patatas, 130. Yung beans, 115. Repolyo, 85. Habang yung pechay Baguio, 80 pesos. At yung pechay Tagalog, 80 pesos. Sitaw, 50 pesos. Habang ang kalabasa, 50. Sayote, 60. Habang ang kangkong, yung tali, 15 pesos ang bawat tali. So yan ang presyo kaya Indian ng ilang pangunahing bilihin dito sa Las Piñas City Public Market. Mula sa Bananan sa Pilipinas, DCRH, ako si Chikakasol, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche. Magandang umaga, Pilipinas! Ayos ng presyo ng mga bilihin. Pambili na lang ang kulang. Magbigay tayo ng pamalengke.
Mahiwagang tunog. 10,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Kita ko ninyo, ganun lang kaikli yun. Het, pakiulit. Parang general na pinukpok lang ng kanyang misis na nagwawala. Ayan. Ganito ha. Ang clue na ibinigay natin sa inyo sa mahiwagang tunog, prinsipyo ng physics, gravity. Ibig sabihin, may bumagsak. Ano bang ibig sabihin ng gravity? Galing po yan sa Latin word na gravitas o weight. Is a fundamental interaction which causes mutual attraction between all things that have mass. Ibig sabihin yung may bigat kapag bumagsak, tutunog. Yun, tugtog. Yun. So, mabigat yung isang bagay na bumagsak. Yan yung binibigyan natin clue. Dagdagan natin ng clue. Kasi 10,000 na eh. Hirap na humula si Malo Cabral eh. Ito Malo. Geometry naman. Ang ating... hindi nyo makuha yung prinsipyo ng physics eh. Geometry, ha? Prinsipyo naman ng geometry. Yung item number 1 at item number 2 ay parehong may angle. Hindi angel angle. Yan Di ba sa geometry yung angle? Yan. Pareho itong may angle. Magandang umaga, Pilipinas! Ang inyo pong mga sagot, ipadala lamang ho ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ulitin natin yung mobile number 0919-282-6485. Isa na namang malaking pambingo naman ang hatid ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa pagdaraos ng mas pinasayang Bingo Big Time Millionario Link Bingo Games. March 17 na po yan sa La Pavilion Metropolitan Park sa Pasay City. Hanggang 2 milyong piso ang premyo nakataya para sa Game 10, habang 1 milyong piso naman ang premyo para sa bawat isa sa unang siyam na laro ng naturang pambingo. Maaaring maglaro ang mga kalahok sa mismong host site sa Pasay o sa mga sangay ng Casino Pilipino sa Angeles, Bacolod, Cebu, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Mandaue, Olongapo, Tagaytay, Tagum at Talisay. Ang mas pinasayang Bingo Big Time Milyonaryo ay karugtong na matagumpay na Paskong Big Time Bingo Milyonaryo na Disyembre, kung saan 7 mapapalad na manlalaro ang itinanghal na mga bagong millionaire. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 0917-843-0970. 26 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Informasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan. Sa mga suki natin sa Hong Kong, magandang umaga po sa inyo. At sa mga nakatutok sa atin dyan sa Estados Unidos, malamig pa daw ang panahon doon. Umaasa naman sa Interior and Local Government Secretary Ben Abalos na magbubukas ng mga oportunidad para sa kapayapaan at pagunlad ang banal na buwan ng Ramadan. Sa kanyang mensahe, kinikilala at binabate ni Secretary Abalos sa mga kapatid nating Muslim na nagsimula na sa kanilang pag-aayuno. Kasabay ng pagpapalalim ng pananampalataya ng Muslim community, sinabi ni Abalos na naway ipagpatuloy ng mga ito ang kanilang spirituality at isabuhay ang sagradong kautusan ng Quran. Ang panahon na niya ng Ramadan ay buwan ng pag-aayuno at sumasalamin sa malalim na Islamic faith ng mga kapatid nating Muslim. Ayon pa sa kalihim ng DILG, sa gitna ng pagkakaiba ay pinagbubuklod naman ng mga Pilipino ng pananampalatayang Islam. Samantala, sa iba pang mga balita sa lalawigan, isang babae binarel ng kanyang live-in partner sa Polompon, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Babae binaril ng kanyang live-in partner na sawi sa bayan ng Palompon, Leyte. Kinilalang PNP ang biktima, si alias Cardillo, 26 anyos, residente ng sitio Cambade, Barangay Tinago, Palompon, Leyte. Nakilalang suspect na si alias Sumail, 48 anyos, residente rin sa naturang barangay.
Nangyaring insidente sa sitio Cambade, Barangay Tinago, Palampon, Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima naghahanda para sa kanilang hapunan nang biglang baril ng suspect tinamaan sa ulo. Itinakbo pa sa Palampon District Hospital ang biktima, subalit idineklara na dead on arrival ang attending physician. Agad naman na-arresto ang suspect at nakumpiska ng kapulisan isang kalibre 38 na baril na may 4 na bala at isang basiyo ng naturang baril. Nasa kustodiya na ng Palampon Leyte PNP ang suspect. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Samantala, isang ginang naman naka-caretaker ng isang coconut plantation sa Misamis Oriental, ginahasa na pinatay pa. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum Jun. Alaikum assalam kayang Angel. Pinaghahanap ngayon ng pulisya ang isang suspek na gumahasa patay sa isang ginang sa Purok 2, Barangay Magkarila, Talisayan, Misamis Oriental. Sa impormasyon mula sa Misamis Oriental Provincial Police Office, magbibigay ng reward money sa halagang 50,000 pesos ang lokal na pamahalaan ng Talisayan para sa agarang ikadarkip ng suspek. Kinilala ang biktima na si Mrs. Judy Manticajo, 48 years old, caretaker ng coconut plantation sa lugar, residente ng Purok 1, Barangay Kalamkam, Talisayan, Misamis Oriental. Nabatid na nitong March 8 huling nakita ang ginang sa coconut plantation dahil sa report na nakarating sa kanya sa mga ninanakaw na niyog. Ilang oras ang nakalipas, nakita ang ginang na nakahandusay sa damuhan, subalit wala ng buhay. Since mayroon ng suspect, nakikipag-ugnayan na ang Talisayan PNP sa lahat ng mga security forces sa mga katabing bayan sa pagbabakasakaling maispatan ang suspect na ngayon may patong na sa ulo sa halagang 50,000 pesos. Mismong si Talisayan Municipal Mayor Rico Taray ang naghahangad na agarang mahuli sa madaling panahon ng salarin sa pangambang baka may mabiktima pa itong panibago. Hangad ng pamilya ng biktima na mabigyang hustisya ang kalunos-lunos sa sinapit ng kanilang mahal sa buhay sa kamay ng salarin na walang kalaban-labang ginahasa at pinatay. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran John, maraming salamat. Nanganganib namang mawala ng trabaho ang halos 300 tauhan ng Bureau of Corrections matapos mabigong kumpletuhin ang kinakailangang eligibility at educational requirement. Alinsunod sa tinatadhana ng Republic Act 10575 o Bureau of Corrections Act of 2013, binigyan ng 5 taon ang mga personnel ng Bucor na kumuha ng minimum educational qualification and eligibility. Pero ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sa kabila ng sobra ng extension, mantakin po ninyo, 2013 pa, meron pa rin mga tauhan na hindi makapag-comply sa naturang requirement. Nabatid na mula panahong ipatupad ang batas sa 41 Bucor personnel lamang ang nag-file ng early retirement, habang 105 naman ang matagumpay na nakapag-comply, may 275 naman ang nananatiling non-compliant. Suspect naman sa pagpatay ng isang babaeng negosyante sa Pasig, Iloilo, nadakip na. Detalye ng balita mula kay Aine Grace Bravo, Aris 39. Mayong Grace. Nakilala at nadakip ng mga pulis sa hot pursuit operation ang suspect sa pagpatay sa babaeng negosyante sa Barangay Sablogon, Pasig City, Iloilo. Kinilala ang suspect kay July Palma alias King, 44 anyos na residente rin ng Pasig City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarite, ang hepe ng Pasig City Police Station, ang helper mismo ni Roselia Andrada ang nag-identify kay Palma. Positibo ani ang helper sa identity dahil na nagkaharap sila ng bumili pa sa tindahan ng biktima ang suspect. Itinanggi naman ni Palma ang akusasyon laban sa kanya at idinahilan na nasa farm siya nang nangyari ang krimen. Patuloy ayon kay Police Lieutenant Colonel Clarite ang investigasyon nila sa motibo sa pagpatay kay Andrada. Ngunit kinumpirma nito na ang suspect ay may mga kaso na rin sa lungsod katulad ng frustrated murder. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damong salamat, Grace. Samantala, 2 hinihinalang hold-upper naman nadakip din ng mga tanod sa Barangay Davao de Oro. Detalye ng balita mula sa Aksyon Radyo Davao mula kay Jun Sotero. Jun, may buntag.
Arestado ang dalawang armadong hinihinalang holdupper matapos silang mahuli na mga patrulyang barangay Pangsionaris at tanod sa barangay Santo Niño na Bunturan, Davao de Oro pasado alas 4 na madaling araw. Ayon sa report ng PCR na Bunturan Municipal Police Station, nahuli ng mga tanod ang dalawang kahinahinalang lalaki na sinasabing gumagala sa lansangan ng kanilang barangay sakay ng itim na motorcycle na walang plate number. Napag-alaman ng kapkapan ang mga nasabing lalaki na recover mula sa dalawa ang isang 38 revolver at isang kutsilyo, kaya hindi na pinakawalan ng matanod agad dalawang suspek hanggang sa dumating ang mga responding membro ng Nabunturan Municipal Police Station. Nasa kustodiya na ngayon ng Nabunturan Municipal Police Station ang inihinalag baga hold-upper na dalawang lalaki na nakilalang si alias Romel at Paing. Mula sa Action Radio Davao, Jun Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Samantala, 1.2 million pesos na halaga ng marijuana winasak ng otoridad sa lalawigan ng Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Naimbag na bigat ka na kayo amen sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy. Winasak ng mga otoridad ang 1.2 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa ikinasang marijuana eradication operation sa Sitio Pudong, Kapangan, Benguet. Batay sa report ng Police Regional Office Cordillera, unang nadiskubre ang 250 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 50,000 pesos. Sunod ang 2,500 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng kalahating libong piso. Abot naman sa 3,400 na fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 680,000 piso ang nadiskubre at sinira ng mga operating troops sa Sitio Legab, Kayapa, Bacon, Benguet. Gayman walang natimbog na cultivators sa mga operating troops sa naturang anti-drug operations. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Aguina. Dalawang notorious na drug personalities naman na kumpiskahan ng tinatayang nasa 700,000 pesos na laga ng shabu. Yan po ay sa Olongapo City. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37 Danny. Matagumpay na nasa kote ng Olongapo City Drug Enforcement Unit ang dalawang notorious na tulak ng droga at nasamsam sa mga ito ang tinatayang 700,000 na halaga na shabu sa kabaan ng Azucena, Barangay Santa Rita, Olongapo City kahapon. Sa ulat mula kay Police Major Rodel Paragas, PIO ng Olongapo City PNP, ang operasyon ay isinagawa sa pamumuno ni Police Captain Jose Pakampara Jr. II. Nakumpiska sa mga ito ang 100 gramo ng shabu na may kabuuan na halaga na 680,000 pesos at nabawi din ang ginamit na mark money. Ang mga nadakip na drug suspect ay dinala sa Olongapo City Custodial Facility para sa kasong isa sa pampaglabag sa Republic Act 9165 sa City Prosecutor Office, Olongapo. Samantala, pinapurihan ni Police Colonel Charlie D. Umayam, City Director ng Olongapo City Police Office, ang kanyang mga tauhan sa matagumpay na pagkakadakip sa nabanggit na mga notorious na drug suspect. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Comilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maraming Bulakenyo naman ang inaasahang makatatanggap ng tulong medikal mula sa ika-100 at 61 160 Pers Malasakit Center na pinasaniyaan ni Senator Bongo sa loob ng Johnny Villanueva General Hospital sa Bukawi, Bulacan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Senator Go ang Malasakit Center sa Bukawi ang ika-4 sa lalawigan ng Bulacan, kabilang ang nasa Bulacan Medical Center sa Malolos, ang Rogaciano Mercado Memorial Hospital sa Santa Maria at San Jose del Monte Hospital. Si Senator Go ang pangunahing may akda at sponsor ng Republic Act 11463 o yung Malasakit Centers Act of 2019 na nag-institutionalize sa Malasakit Center Program. Sinabi ni Senator Go na ang Malasakit Center sa buong bansa ang magsisilbing one-stop shop center upang mapamura o maghatid ng murang serbisyong medikal. Actually, zero billing nga yung ibang lugar
at mabigyan ng akses sa libreng tulong medikal at mga gamot ang mga mahihirap na pamilya. Dako muna tayo sa iba pang maulat sa Pangasinan naman. Masantosya Kabasan, Itzikiamin sa ating masuki dyan sa Pangasinan. Naarestong wanted person na nahulihan ng shabu at pinatuyong dahon ng marijuana. Matagal na yatang wanted ito dyan po sa Malasiki. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso ang isang wanted person sa bayan ng Malasiki matapos itong mahulihan pa ng ilang plastic sachet ng sabu at pinatuyong dahon ng marijuana. Sa ulat ni Malasiki ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Palaypay. Ang suspek ay kinilala si John Mark Ramos, residente ng barangay Pulungsor ng nabanggit na bayan. Isinilbi ang warrant of arrest laban sa suspek sa kasong robbery at nang i-body search ito, nakumpiska ang 35 plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 6.8 grams na nagkakahalaga ng 46,000 pesos at isang plastic sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na tumitimbang ng 65 grams at nagkakahalaga ng halos 8,000 piso. Nasa kustodiya ngayon ng Malasiki Police Station si Ramos na maliban sa kaso nitong robbery ay may panibagong dagdag na kaso na paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Mauban, Quezon. Kamusta na ho yung mga taga Quezon, ha? And speaking of Quezon, napakaswerte ho nitong mga magniniyog, mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Dahil sa turong po ni Dr. Helen Tan, dati ho dependent ho sila sa Copra, ngayon ho mga MSMEs na ang karamihan ho sa kanila. Tinakot ho ni Dr. Helen Tan yung mga planting material na kakao galing Davao at yan pong itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, yung Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants ho ng Tangerine Chocolate po pwede ho nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. At ang mga raw material na ginamit ho sa pagpuproduce ng mahigit 10 variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pagka tinangkilik po natin ang Tangerine Chocolate, abay pinalakas na natin ang loob ng ating mga magsasaka na magtanim. Pinalakas pa natin ang loob ng mga MSMEs na magnegosyo sa Pilipinas. Sabi ho ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Nilinaw naman ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na hindi tinanggihan ng Pilipinas ang proposals ng China na resolbahin ang issue sa South China Sea. Sa halip sinabi ng Pangulo, kinestyon ito ang batayan ng kanilang proposal, partikular na ang paggamit ng tinatawag na 10 dance line. Sa joint press conference kasama ang German Chancellor, sinabi ng Pangulong BBM na walang kumikilala sa 10 dance line ng China. Binigyan din pa ng Pangulo na ang talakayan sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi susulong hanggat iginigiit ng China ang kondisyon nito lalong-lalo na sa 10 dance line. Tungkulin din niya ng Pangulo na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa alinsunod sa Article 1 ng Philippine Constitution. Nagpahayag naman ng buong suporta ang liderato ng German government sa Pilipinas sa issue ng South China Sea. Pinalagaan ng DFA ang pahayag ng China na inisnap nga ng Pilipinas ang panukalan nito sa issue ng West Philippine Sea. Agad umanong sinalang ng gobyerno sa mabusising pag-aaral, deliberasyon at konsultasyon ang concept paper ng China. Bagamat may ilang workable, sinabi naman ng DFA na saliwa sa interes ng Pilipinas ang karamihan ng maritime-related proposals ng Beijing. Idiniin din ito na dapat nakasalig sa mutual interest ang anumang kasunduan sa foreign government at naaayon sa international law, partikular na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award ng Pilipinas. Posibleng hindi magtagumpay ang 2025 elections kung hindi beberipikahin ang Commission on Elections ang umano'y mga corruption at malfunction ng Miro Systems Company Limited sa mga eleksyon sa ibang bansa. Ito naman ang pinahayag ni Congressman Rufus Rodriguez sa kasunod ng certification ng COMELEC sa sinasabing kredibilidad ng bagong service provider ng Miro Systems na siyang mangangasiwa sa 2025 midterm elections. Ayon kay Rodriguez, posibleng mauwi sa dark ages
ng manual counting ang 2025 midterm elections kapag binaliwala lamang ng COMELEC ang mga anomalyang nangyari sa Miro system na nangyari sa Congo, Iraq at iba pang bansa. Matatandang formal nang lumagda ang COMELEC at ang Miro sa 17.9 billion pesos na kontrata para sa pagbili ng bagong Automated Election System o AES na gagamitin sa 2025 national at local elections. Iginismaya ni Rodriguez nang malaman kay COMELEC Commissioner Marlon Cascuejo na hindi na nanghingi pa ng karagdagang impormasyon ang COMELEC sa mga grupong nag-uulat ng mga anomalya laban sa Miro kaugnay ng nangyaring eleksyon sa Congo at sa Iraq. Inalampag din ng ilang mambabatas ang manoy napakabilis na pagladna sa kontrata sa South Korean firm na Miro System. Ayon kay Rizal 2nd District Representative Dino Tanhuatco, masyadong naging mabilis ang desisyon sa contract signing sa kabila ng nagpapatuloy na kontrobersiya sa operasyon ng Miro. Nagpahayag din ang pagkadismaya mga miyembro ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms matapos na hindi dumalo ang mga kinatawan ng Miro, pati si COMELEC Chair George Garcia sa oversight hearing kahapon. Dito sana ipapakita ng Miro ang demo ng kanilang bagong automated voting system na gagamitin sa 2025 midterm elections at sana itatalakayin ang mga naturang issue ukol sa naging parte ng eleksyon ito sa ibang bansa. Panahon na upang ambyendahan naman ang economic provisions ng 1987 Constitution ayon kay Deputy Speaker at Pampangas 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Sa kanyang sponsorship speech sa Resolution of Both Houses No. 7, umapila si Gonzales na aprubahan na ng Senado ang kanilang resolusyon na naglalayong bigyan ng opsyon ng Kongreso para luwagan ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Si Gonzales ang isa sa may akda ng RBH No. 7 na naglalaman ng gagawing pagbabago sa konstitusyon. Katulad dito ng laman ng RBH 6 ng Senado na akda naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Nananawagan si Gonzales sa kanyang mga kapwa mambabatas na gamiting gabay ang legal na basehan sa pag-amyenda ng konstitusyon, gayon din ang pahayag ng mga resource person ng talakay naman ng Committee of the Whole ang naturang panukala. Komite ng Kamara nilinaw na hindi ikukulong si Pastor Apollo Kibuloy. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonan, Arishwell. Manang Milky. Nilinaw ni Congressman Gus Tambunting, Chairman ng House Committee on Legislative Franchises, hindi kukulong ng Kamara si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay matapos patawan ng contempt order si Pastor Kibuloy dahil bigong sumipot sa hearing sa panukalang bawiin ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon kay Tambunting, ang gusto nila ay magpakita si Kibuloy dahil maraming katanungan sa kanya ang mga kongresista na hindi masasagot ng mga abogadong ipinadadala nito sa hearing. Sabi ni Tambunting, inatasan na ang House Sergeant at Arms na may pag-ugnayan sa Philippine National Police para hanapin si Kibuloy at kapag nakita ay escort patungong batasan pambansa. Sabi ni Tambunting, pwedeng umuwi si Kibuloy matapos na masagot ang mga tanong ng komite. Paliwanag ni Tambunting kahit pasado na sa komite ang House Bill 9710 para sa revocation ng legislative franchise ng SMNI, may iba pa namang resolusyon na tinatalakay ang komite kaya hindi pa tapos ang hearing. Umaasa naman si Tambunting na makukumbinsi na Attorney Ferdinand Topacio ang kanyang kliyenteng humarap sa hearing. Ito ay matapos kumpirmahin ni Topacio na magkikita sila ngayong araw ni Kibuloy, patunay na naririto pa ito sa bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Manang Milky. Maganda umaga, Pilipinas! Saan man po ang lakad natin ngayong araw na ito, pagbaunin ang ating mga mahal sa buhay ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwedeng pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa sterilization at disinfection. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Pero maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improved alcohol. Ayun lang yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 50 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga.
Pilipinas. Ito, parang tumama ka rin ng loto. Para ka rin nakadali ng big time na premyo. Gusto nyong bumiyahe ng libre papuntang Japan? No, punta kayo ng Sakura. Tapos pwede huling kayong pumunta ng Hong Kong, ng Singapore. Yan, o dili kaya ng anumang Asian destination. Pwede rin sa Thailand. Basta kung saan tatama yung inyong dart, pwede ho kayong pumunta doon. 342. Pero kinakailangan magpa-reserve ho muna kayo sa pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Yan po ang mga proyekto ng Westchester Realty, yan po sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor at Samira. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya napakagandang investment. Ayan, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay dahil 7 days after takeout ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Hindi ka na mag-iintay ng pagkatagal-tagal na makompleto ang bahay bago ka maglipat bahay. Ito, hindi. 7 days after na aprobado yung housing loan mo mula sa Pag-ibig Fund, matik, pwede ka nang maglipat bahay agad. Plus, yun nga, may chance ka manalo ng bogang premyo, kasama dyan ang 342 sa anumang Asian destination kung saan tatama ang iyong lucky dart. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Oy, si Paolo Contis daw. Hindi naman pala galit sa GMA7 matapos masibak ang kanyang programang Tahanang Pinakamasaya. Ngayon malungkot na. Detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nagulat ang kapuso actor at TV host na si Paolo Contis sa nakarating sa kanya na balitang galit daw ito o nagtatampo sa GMA7 dahil sa pagkasibak ng Tahanang Pinakamasaya. Sinita siya ng manager niyang si Lolit Solis na hindi raw dapat ganon, pero nilinaw ng aktor na wala raw siyang ganong sinabi. Natural lang daw na may magtatapos na programa kaya wala raw siyang karapatang magtampo o magalit sa Kapuso Network. Tinanong ko rin siya tungkol dito at pinabulaanan niya ito. Hindi raw iyon totoo. Ang sabi niya sa text message na ipinadala niya sa akin, saan ang galing yon at bakit ako magagalit sa GMA? Ang GMA has been very supportive of me ever since. Kahit noong mga panahon na mas hindi ako okay, they supported me. Walang reason para magalit o magtampo ako ngayon. Medyo mainit lang talaga siguro yung balita na nangyari sa Tahanang Pinakamasaya and GMA7 kaya maraming nakakaisip ng imbentong kwento para may pang-content sila. Ibigay na natin yon sa kanila at hanap buhay nila yon. End of quote. Marami rin ang intriga sa Facebook post ni Paolo Contis kasama si Wilma Galvante na content consultant ng Net25. Akala ng karamihan ay may gagawin siyang programa sa Net25. Ang sabi ni Paolo, nagkakumustahan na daw sila ni Ma'am Wilma at wala raw silang pinag-usapang project na gagawin. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 5 minuto na lamang bago mag alas 5 ng umaga, nasa 1,589 na mga mangingisda naman at mga senior citizen mula Aborlan, Palawan ang tumanggap ng ayuda na may kabuuang halagang 6 million pesos. Isang pagtupad sa pangako ni Speaker Martin Romualdez na tutulungan ang mga apektadong mga mangingisda at individual sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ang tulong pinansyal mula ito sa Assistance to Individual in Crisis Situation o Assistance to Individual in Crisis o AICS program ng Department of Social Welfare and Development ay pinamahagi sa mga kwalipikadong residente ng Aborlan. Bahagi ito ng 3 distrito ng Palawan. Romualdez ay nauna nang itinalaga bilang caretaker ng 3 distrito matapos pumanaw ang kinatawan nito na si dating Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn noong October 2023. Saklaw naman ay 3 distrito ang mga bayan ng Aborlan at Puerto Princesa City. Sa isinagawang payout noong March 12, 589 na mga mangingisda mula sa Barangay Apurawan at Barangay Calundanum sa Aborlan ang tumanggap ng tig 5,000 piso sa ilalim nga ng AICS program. Aba, pati mga senior citizen nakatanggap din mga 1,000 senior citizen mula sa Aborlan ang nakatanggap naman ng tig 3,000 pisong food assistance mula pa rin sa naturang programa. Tumaas naman ang produksyon ng gatas sa bansa.
Ayon kay Gabino Alfredo Benitez o OIC ng National Dairy Administration, bumaba rin sa 98% ang importation natin ng gatas mula 99% noong 2023. Kala ko gaano kalaki. Sa 98% na lang ang ini-import nating gatas. On track anyang ahensya sa target nitong maitaas sa 5% ang local milk sufficiency. Sa 2028 na target ay 80 million liters. Kumpiyansa si Benitez na papalo sa 40 million liters ang gatas na magiging produksyon sa susunod na taon. Lumago naman ang 45% ang herd production ng bansa mula 52,000 noong 2018, naging 75,000 na nitong 2023. Diba, pinagtatawa na natin yung marami nagtatawa yung doon sa sinasabing test tubeless Carabao project ni ERAP. Ang sinasabi, modern panahon na, kalabaw pa rin ang pinagkakabalahan ni dating Pangulong ERAP noon. Ito, may sense talaga. Di ba? Mantakin ho ninyo, ang laki ng importation natin ng gatas. Kaya mula nang maitatag yung National Carabao Center, nakapagpuproduce tayo ng mga kalabaw na nagpuproduce ng dekalidad na gatas. Ayan, ha? So yung tubeless Carabao noon na pinagtatawanan ho ninyo, pinakikinabangan na ngayon ng sambayanang Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Agriculture smuggling, inaasahan ng grupong Sinag na mababawasan sa confirmation ni Senator Ralph Recto. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpaz, Aris 28. Raymond, good morning. Makatutulong sa mga magsasaka kung ang kalihim ng Department of Finance ay kanilang kasangga. Ito ang deklarasyon ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG kasabay ng kanilang deklarasyon ng suporta kay Secretary Ralph Recto bilang kalihim ng Department of Finance sa nakatakda nitong pagsalang sa Commission on Appointments o CA ngayong umaga. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, hindi lang mahusay sa larangan ng finance at economics, kundi malalim din ang pagkaintindi ni Recto sa agrikultura. Umaasa ang kanilang grupo na mababawasan ng problema sa smuggling ng mga agriculture products sa pamuno ni Recto sa DOF dahil babantayan niya ang Bureau of Customs. Naniniwala si Sona sa pagitan ni Recto sa DOF ay mapuputol ng kanilang reklamong undervaluation at misdeclaration ng mga imported na agricultural products. Dahil suportado ni Recto ang sektor ng agrikultura, ay tiyak umunong matutuloy ng pagtatayo ng Cold Examination Facility in Agriculture o CEFA sa Angat, Bulacan. Ito ay state-of-the-art examination facility para sa lahat ng imported na agriculture products gaya ng hayop, isda, halaman at iba pa. Umaasa si Naso na hindi magagaya si Recto sa mga dating kalihim ng DOF. Si Recto ay sasalang sa confirmation hearing ng CA mamayang alas 10 ng umaga bilang kalihim ng Department of Finance. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Raymond. Samantala, balak naman ang Department of Agriculture na magkaroon ng independent na laboratorio na susuri sa kalidad ng bigas mula sa NFA. Sa pagdinig sa Kamara, sinabi ni DFA spokesperson Arnel de Mesa na pinag-aaralan na kanilang pinag-aaralan na nila ang naturang rekomendasyon. Kinukonsidera rin niya ng DA ang polisiya sa NFA matapos mabunyag ang umano'y bigas scam. Ay, sus may Ginoo. Pagka ganyan ng mga balita, parang ayaw mong bumangon, ano ha? Pero hindi dapat. Harapin natin na may sigla ang ating bawat araw. Dapat pagharap mo ng salamin, ang sasabihin mo, "Hi boy, ang pogi mo ngayon." Kasi magandang gising mo. Kaya dapat magkaroon ng magandang tulog. Para magkaroon ng magandang tulog, subukan po ninyong mag-Ultamayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano pong ginagawa ng Ultamayo? Ang Ultamayo po ay tumutulong para maabot ho ninyo yung malalim na tulog. Yung bang maabot ka dun sa stage 4. Talagang nagdi-dream ka na ng mga magagandang bagay. Diba? Tsaka syempre, nare-relaxo yung utak mo. Kasi pag nare-relaxo yung utak ka, inilalabas po niya yung mga negativity sa ating isipan at pagkatapos pinalalabas din ho yung mga toxins sa ating katawan. Kaya i-achieve natin na magkaroon ng sapat na tulog. Kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa
Ultabayo, po pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ha? Ulitin natin, 0917-110-6580. At available naman ang Ultabayo sa lahat ho ng mga branches ho ng Mercury Drug. Ayan, ha? Available din po ito sa Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, sa John's Pharmacy at sa Curamed. Para syempre, pagka magandang gising natin, di ba, kondisyon na kondisyon ka, hindi problema ang pagharap mo sa mga pagsubok sa maghapon. Diba? Kaya para ma-achieve natin ang magandang tulog, para magkaroon ng magandang gising, may sapat na lakas sa kinabukasan, mag-Ultabayo. Ayan. Agayahin ho natin ang mga langgam. Ang mga langgam siguro nag-Ultabayo din ito. Ano, ha? Mantakin ho ninyo, ang langgam pala, nangangailangan lamang ng 8 minutes na pahinga pagkatapos ng 12 oras na trabaho. Oh, ha? At 8 minutes ang average na pahinga lamang ho ng mga langgam pagkatapos ng 12-hour period na trabaho. Ganyan kasisipag ang mga langgam. Di ba? O, kita naman ninyo, pahinga lang nila kumisan, batian. Pagka nagkakasalubong yung mga langgam, di ba nagbabatian sila? Ayan. Alam mo bakit? Ha? Bakit sila nagbabatian? Hindi, tinatanong lang nila, meron pa ba doon? Sasabihin ng may dala, meron pa. Diretso yun. Hindi ho nagtatanong ng direksyon yun. Paano naman sila mawawala? Magkakadikit ho sila. Di ba? Ayun naman, oo. Ayan, ha? At saka alam ba ninyo na indikasyon daw po ng papasok ng ulan, ha? Ang pagkakaroon ng maraming lumilipad na langgam. Oh, anay. Not necessarily anay. Ano? Anyway, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Kasama natin si Kaobet Madrina. Kaobet, good morning. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. May shear line na nakaka-apekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Magdadala ito ng mga pag-ulan, partikular na sa Isabela, Quirino, Aurora at hilagang bahagi ng Quezon. Umiiral pa rin ngayon ang amihan o northeast monsoon at ito magdadala ng mahihinang pag-ulan sa Cordillera at nalabing bahagi ng Cagayan Valley. Asahan din natin na maaari pa tayong makaranas ng northeast monsoon lalo na bukas ang nalalabing bahagi ng Luzon. Sa Kamaynilaan naman ngayong araw at nalalabing bahagi ng Visayas, Mindanao at Southern Luzon, inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Wala tayong nakataas po na gale warning, kaya ligtas naman pumalaw itong mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At ang temperatura namang mararanasan sa araw na ito para sa Kamaynilaan, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 15 to 24 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu, nasa 26 to 31 degrees Celsius. At sa Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Wala rin tayong minomonitor na low pressure area. Medyo maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo at least sa pagkatapos ng linggong ito. Sir Angel, ito po ang ating inaasang magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina, magandang umaga po. Ayan, pwede na mag-beach muna si Kaobet, ha, dahil walang sama ng panahong paparating. Kaobet, thank you. Maraming salamat. Si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa. Samantala, para ho sa mga may lakad, kaya may bagyo, wala, may sama ng panahon, kinakailangan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. 6 na minuto makalipas ang alas 5 na umaga, pinaghihinay-hinay ni Senator Amy Marcos sa mga taga-gobyerno sa maanghang na pananalita laban sa China. Ayon sa Senadora, masyado ng macho-talk ang ilang mga opisyal samantalang wala namang matinding sandatahang lakas ang Pilipinas. Naniniwala ang presidential sister na kailangang iporsige ng gobyerno ang dialogo sa numero 1 trading partner nito ng Pilipinas. Sinabi pa ni Senator Amy na hindi naman kailangan ng Pilipinas na pumili kung sino ang papanigan sa US at China upang hindi maipit sa girian ng dalawang superpower.
Aminado ang mambabatas na nakakapikon at nakakainit ang ulo ang ginagawang harassment ng China sa West Philippine Sea, pero naniniwala siyang mahihinto lamang ito sa maayos na usapan. Ating sinasabi ng ating Pangulo, mag-dialogue tayo sa lahat ng level, makipag-usap. Parang anumang alitan sa pamilya, alitan sa mag-asawa, mag-usap, kasi walang mawawala at walang mapapala kapag hindi nagkikipag-usap. So sana makipag-usap tayo kahit inis na tayo, kahit pikon na tayo. Sinabi pa ni Senator Amy na hindi kaya ng Pilipinas na makapaggera sa China dahil mahina ang ating sandatahang lakas kung ikukumpara sa China. Idiniin pa niya na kailangan ng gobyernong palakasin muna ang self-reliant defense posture nito dahil Pilipino lamang ang magtatanggol sa Pilipinas. Nilinaw rin ang kapatid ng Pangulong BBM na hindi siya maka-China at gusto niyang maiwasan na maraming Pinoy na magbuwis ng buhay. Kasi hindi naman natin kayang gerahin yan. Meron ba tayong nuclear power? At ikalawa, sa palagay ko, kahit inis na rin tayo, sa kabila nun, dapat magpakalakas tayo. Nung panahon ng tatay ko, may SRDP. Naku, nasa edad tayo na nakakaalala niyan. Anong SRDE? So, di ba naalala niyo yung self-reliant defense posture? Pagtibayin natin ang ating sariling sandatahan lakas. Ang pakahina naman natin. Samantala, halos 200 kilo naman ang pinatayong marijuana na nagkakahalaga ng 283.2 million pesos ang nasawat ng Bureau of Customs mula sa ilang balikbayan boxes sa Manila International Container Port. Sa ulat ni Bern Enciso, Customs Intelligence and Investigation Service Director, natagpuan nila ang balikbayan boxes na naglalaman ng 198.5 kilos na marijuana mula Thailand. Sa unang shipment, 5 balikbayan box ang nakapangalan kina Gerald Cruz at Erica Cruz na naglalaman ng 126 packs ng marijuana. Ang bigat nito ay 65,000 grams. Nagkakahalaga ng 78 million pesos. Ang sumunod naman batch, 5 balikbayan box na nakunan din ng 138 packets ng marijuana. Nagkakahalaga ng humigit kumulang 84 million pesos. Dagdag pa rito, 2 ring balikbayan box na nakitaan ng 63,500 grams ng marijuana. Nagkakahalaga ng 76.2 million pesos na itinago naman sa food packages at kumot. Ayon kay Intelligence Group Deputy Commissioner Judy Max Uy, ibinalik na muna sa loob ng containers ang naturang mga droga at ito turn over ito sa PDEA pagkatapos ng kanilang full inventory sa lugar. Sinabi naman ni BOC Commissioner Benvenido Rubio, hindi magiging posible ang operasyon nang walang tulong mula sa key government agencies at sa mga mapagkakatiwalaang mga source ng ahensya. Si Captain Alcon Bilen ng Philippine Navy, kasama na natin. Siya po ang Chief ng Recruitment and Attrition Branch ng Navy. May recruitment po ngayon ang Philippine Marines. Ayan, para masiguro nating hindi fake news yung mga kumakalat ng mga impormasyon kasi baka mamaya marami hong mga kababayan nating madali o mag-apply tapos yung pala fake news. Alamin natin mula kay Captain Alcon Bilen. Captain, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya Angelo Palmones at ating mga tagapakinig. Ayan. Ang captain, ang equivalent niyan sa colonel na, di ba? Lieutenant Colonel? Sa Armed Forces? Hindi po. Ako po ay Kapitan O3. Kapitan? Kaparehas ko rin po ng ranggo ang captain. Ang captain po na binabanggit niyo po ay para po sa mga tinatawag namin na white cap or mga O6 po. Yun po yung sinasabi niyong colonel. Ayun. Pero sa Navy yun. Akala ko matik yun pagka... Sa Navy po. Pagka kapitan sa Navy, yun, ang tawag dito, automatic nun, Colonel. Sa Marines, iba pala. Opo, kaparehas po namin ng officer grade ang mga Army at saka Air Force po. Ayun, okay. Opo. Okay, so totoo, may recruitment ngayon ng Philippine Marines. Opo, meron po. Inaanyayahan po natin ang ating mga kabataan para po makisali at makilahok sa ating mga mobile recruitment activities sa buong bansa po. Anong requirement, sir? Ang unang-una pong requirement po ay natural born citizen po ng Pilipinas. So,
dapat po ay natural born po sila. Pangalawa po, graduate po ng any baccalaureate degree na recognize po ng gobyerno ng Pilipinas po. Okay, hindi Ito po ay pwedeng para po sa ano? hindi Para pwedeng po ito sa mga officers po. officer. Ang nire-recruitin nyo hindi enlisted ha? Meron din po. Meron Pero din. po ang primary drive po natin ngayon ay officers po. Okay. Ang itong binabanggit natin, officers tong hinahanap natin. Opo. Okay. So, kaya kinakailangan ng baccalaureate degree. Yes po. Okay, sige. Okay, so Opo. baccalaureate degree, pwede bang may asawa na? Hindi po. Single dapat? Hindi po pwede. Hindi rin po pwede po ang mga may anak na at may mga obligasyon po na magsuporta sa mga anak po. Pwede ba dyan ang LGBT? Wala pong regulasyon po na nagbabawal po sa mga membro po or nag-identify po as members ng LGBT community. Yun po. Wala naman po. Basta wag lang silang wag lang magiging lantara naman. 'Di ba? Opo, kinakailangan pa rin po nilang mag-adhere sa highest standards of discipline at bearing na kung saan po kilala po ang Philippine Marine Corps. Oo. Akala ko dati, pag papasok ka ng Army, papasok ka ng Navy, matik na yun po pwede kang magpa-enlist sa Marines. Hindi pala. May recruitment pa lang talagang separate ang Marines. Under po ng Philippine Navy pa rin po ang recruitment po ng Philippine Marine Corps. However po, kasama pa rin po kami sa naghihikayat at nagre-recruit po. Oo. So, Pero ibig sabihin, kaming programa para po mag-recruit. Opo. Ibig ko sabihin, akala ko dati, kasi di ba, elite force ang Philippine Marines eh. Di ba? Pag sinabi mong Marines, isa yan sa mga pinakamatitikas, kinagalang talaga, tinitingala, di ba? Tsaka ibang bearing pagka Marines. All over the world, basta Marines. Di ba? Kasi sila yung unang pangsabak sa mga bakbakan. Although, akala ko, ang recruitment, manggagaling sa loob. Yung pala, external din palang recruitment nito. Opo. Volunteer po. Volunteer. Pero kung halimbawa, galing na sila sa ibang armed forces, ibang armed units natin, they can still join the Philippine Marines? Hindi na? Pwede naman po mag-ano lang po ng ibig niyo po sabihin galing pong parang lateral. For example, Army po. Oo. Parang lateral transfer. Hindi pwedeng ganun? May mga proseso po pero hindi po kasi nandun na po kasi sila sa kanilang mga branch of service po. May mga proseso po, may mga paraan po pero po hindi po ini-encourage po. Okay. Basta ito ang sinasabi natin, external yung recruitment natin. Dapat walang asawa, natural born Filipino. Anong edad na hindi lalagpas ng 24 upon di ba? Signing ng agreement. Tapos may baccalaureate po ng officers po hanggang 26 po ang ating age limit po. Uy, pwede pa ako mag-apply. 25 pa lang ko eh. Ano yun? Ano yun? Tawag dito, binaliktad. Anyway, so ano pa ba ibang requirement kanyo kanina? Height din po. Yun, may height. Ilan ang height? Opo. Ang minimum na tinatanggap na po natin ngayon ay 5 feet or 152.4 centimeters po. Babae, lalaki? Opo. Okay. Teka sir, ilan bang hinahanap natin? Sa officer muna, ilang officer yung kailangan sa recruitment? Sa ngayon po ay meron po kaming nangangailangan po kami ng 100 plus po na officer po para pamunuan ng mga ating current and upcoming advanced warfighting capability po. Meron kayong di ba nagdagdag kayo ng mga batalyon? May dagdag na batalyon ang Marines? Nag-increase kayo ng bilang, hindi ba?
may proseso po tayo na na magkaroon po ng mga ganyan plano. Antabayan na lang po natin po yung okay, sige. So, paano mag-a-apply? Pwede mag-apply online? Sa ngayon po, ang application po natin ay inaayos pa po natin ang ating online application. Pero po, sa ating mga mobile recruitment areas po ay pwede po nating lapitan ang mga information dissemination teams na ipinakalat natin. At pwede po silang magtanong doon at pwede po silang mag-apply sa mga information dissemination teams na ipinakalat po natin. Nasaan yun sa mga kampo ng sa mga kampo ng Ito po, meron po tayong mga information dissemination team sa Zamboanga City po. Okay. Sila po ay nasa kampo ng Naval Forces Western Mindanao. Nasa kampo po ng Marine Battalion Landing Team 6 at Marine Battalion Landing Team 11 po. Okay. Sa Zamboanga City. Sa Palawan po, meron po tayo sa 3rd Marine Brigade. At sa kampo po ng Marine Battalion Landing Team 9, Marine Battalion Landing Team 3 at Marine Battalion Landing Team 7 po. At sa Cotabato City naman po, meron po tayo sa kampo po ng 1st Marine Brigade, sa kampo ng Marine Battalion Landing Team 5 at Marine Battalion Landing Team 2 po. Okay. Ayan po. Yun lang. Paano dun sa ibang mga lugar? Dito sa Luzon, wala? O pwede sa Port Bonifacio? Pwede po tayong mag-apply po sa aming tanggapan sa Marine Corps Recruitment Office po sa Marine Barracks Rudyardo Brown sa Port Bonifacio, Taguig City po. Pwede sa sa Taguig. Ayan, okay. Sir, gaano katagal bang training ng isang miyembro ng Philippine Marines? Para po sa officer po, mag-undergo po muna sila ng tinatawagan na Naval Officer Candidate Course. So, umaabot po yan ng 1 taon mahigit. Tapos po, kukunin din po nila yung Naval Officer Basic Course po na aabot po ng 3 buwan. At pinaka-highlight po ng training po nila is yung tinatawag na Marine Officer Basic Course na umaabot po ng 6 na buwan mahigit. So, tagal pala, no? Kulang po 2 years. Almost 2 years. Bago ka. Kulang po 2 years. Pero pagpasok mo, pagka natanggap ka na sa training, ano na yun? Start na ng start na ng sweldo mo. Opo. Ayun. Magkano ang sweldo ngayon ng isang tenyente ng lieutenant ng Philippine Marines? Ang sweldo po ng mga tenyente po ngayon ay umaabot po ng kulang-kulang na 43,668 pesos. Mataas na rin, ha? Opo. Kaya so far marami na bang nag-apply? Marami na po. Marami na po tayong aplikante po. Okay. Kasi naman, alam na natin, pagka Marines, di ba? Elite force yan. Pero 2 years pa. Yung enlisted personnel, gaano katagal ang training nun? Ang mga enlisted personnel po natin ay kinakailangan po nilang mag-undergo ng Marine Basic Course na umaabot po ng more or less 6 months din po. 6 months din? Opo. Paano kung hindi ka marunong lumangoy? Hindi ka pwede sa Marines? Kami po ay membro po ng hukbong dagat po, kaya kailangan po talaga. O kung hindi ka marunong, hindi naman requirement 'yun. Hindi ka naman para ma-enlist ka, ma-recruit ka, palalanguyin ka, walang ganon. Wala naman po. Sa initial requirement po ay wala naman pong kinakailangan po lumangoy. Under training naman po ay tuturuan naman po kung paano lumangoy. At isa po sa qualification para gumraduate ay kailangan pong marunong lumangoy. Siyempre naman kasi nga 'di ba nakikita natin sa mga movies tsaka doon sa mga video na pinalalabas ng Philippine Marines na kinakailangan talaga sanay ka sa sanay ka sa lupa, sanay ka sa tubig. Meron din kayong airborne requirement din sa inyo na sanay kang tumalon ng eroplano o ng helicopter. Iba yun?
Isa po sa qualification po, isa po sa mga schooling na in-offer po ay yung pong tinatawag nga po na Marine Airborne Basic Course po, no? Okay. Yung pong, so kasama yun? Tinuturo nga po dyan, opo, kasama po sa tinuturo nga po ay yun po, pagtawag sa aeroplano at mag-conduct po ng airborne operations po. Okay. Teka muna, yung SWAG, yung Special Weapons, ang tawag natin doon? Sa inyo yung SWAG? Hindi. Hindi na po SWAG ang tawag doon yun. Ang tawag na po doon ay Naval Special Operations Group po. Yun yung Naval Special NAVSOG. Opo. Ayun, NAVSOG. Ang mga miyembro noon, Marines lahat? Hindi po. Mga sailor naman po ang mga miyembro po noon. Okay. Sila po yung mga white cap po. Oo. Iba pa yun. Pero para ka maging miyembro ng NAVSOG, para maging miyembro ka ng NAVSOG, kailangan pumasok ka muna sa Marines. Hindi po. Hindi rin. Ibang course po yun at iba pong unit po yun. Pero parehas po kaming under ng Philippine Navy po. Kala ko. Pero gaano karami naman ang miyembro ng NAVSOG? Hindi po ako familiar po sa number nila. At sa pagkakaalam ko rin po ay classified po ang mga informasyon tungkol. Hindi, tsaka di ba? Ito yung katumbas ng SEAL ng US. Yung Sea, Air, and Land troops, di ba? Alam niyo, pagka nanonood ng mga war movies, na-excite pagka may kausap na Marines. Ayan. Ang hirap din pala. No? Teka, saan ang training nga pala ninyo, ng pagka-officer? Ang training po ng officer po ay kinakandak po sa Naval Educational Training and Doctrine Command po sa Zambales po. Doon po sa Naval Station Lubigildo, Ganchoque po. Doon po yan sa Zambales nga po. At ang training naman po ng Marine Basic Course po ay kinakandak po sa The Basic School NBGL po, Marine Base Gregorio Lim sa Ternate, Cavite. Ayun. Yung mga yung pagka nag-retire na ng Marines, saan sila napupunta? Kasi sayang yung training 'di ba? Tapos magre-retire. So upon retirement, anong age ba ng retirement ng Marine Corps? Ano pa rin po, ayon po sa batas, bagong natin na 56 57 po. 57. 57 po. So at the age of after 57 years old, after retirement, saan napupunta usually yung mga retirees natin? Hindi sila naha-hire pa rin? Ang mga retirees po natin ay binibigyan po natin ng programa po para mag-transition sila sa tinatawag natin na civilian life. Pinapa-undergo po natin sila ng programa para po ma-igsan po yung kanilang, kasi po yun na po yung alam po nila, buong buhay nila sa transition po sila sa sa civilian life. Bigyan po natin sila ng mga programa po, katuwang po ang TESDA, katuwang din po ang ating mga programa po galing po sa Marines. At sila po ay sinusuportahan po natin sa kanilang pagre-retire. At nasa sa kanila naman po kung maghahanap pa po sila ng kaukulang trabaho pa po or magsisettle na po sila upon retirement. Oo, Captain. Alam mo, nakakainggit kayo talagang magsuot ng uniforme, ha? Ano yan? Ina-almirol nyo talaga yung uniforme nyo araw-araw? Kasi para bang pag tumungtong yung langaw, mai-slide sa sobrang kintab. Tapos yung pagka naman yung officer, di ba? Yung yung pleats ng pantalon pwede mong panghiwa ng pwede mong pang-slice ng coupon pan di ba, sa talas. Ano yan? Kasama sa training nyo? Yung pag prepare ng uniforme? Opo, kasama po 'yan. Kasama po 'yan. Gaano katagal nyo pinaplansya yung uniforme nyo? Kung hanggang kailan po kinakailangan at hanggang umayos po ang aming mga uniforme po. Walang walang gusot Di ba? Walang kagusot-gusot Opo.
Paano yung halimbawa, nakadeploy sa bundok? Di ba? Ganun pa rin ang requirement. Sige, ganun pa rin ang requirement. Pagka nakikita na pupuntahan namin dati yung mga kampo na may mga Marines, ganun eh. Di ba? Ganun pa rin po. Naka-almirol. Ganun pa rin po. Ang gastos nyo sa gawgaw, ha? Di ba? Naka-almirol talaga, oh. Lupit, ano ha? Anyway, saludo ho kami sa mga miyembro ng Marines. At again, Captain, ang inyo pong panawagan sa ating mga kababayan kasi wala hong teenager, lalaki at babae, na hindi pinangarap na maging miyembro ng Philippine Marines. Nasa inyong pagkakataon ngayon to invite them again kung gusto ho ninyong maging officer ng Philippine Marine Corps. Opo. Yes, Captain, please go ahead. Saan sila pwede tumawag? Pwede po silang tumawag po sa aming recruitment hotline po. Dito po sa number 0927-321-7620 po. Ayan. O kung hindi, doon sa sa website na sa Facebook page ng Philippine Marines. Pwede rin po nilang bisitahin po ang ating website o www.marinecorps.mil.ph po. Ayan. Kayo ho ay PMA-er, Captain? Opo. Ayun. Anong taon? Miyembro po ako ng PMA class 2013 po. 2013. Ayan. Cap, maraming salamat, Captain, ha. And again, saludo ho kami sa mga miyembro ng Philippine Marines. Ayan, ha. Sabi nga nila, pagka officer daw, kahit nga hindi officer ng Philippine Marines, pagka tinitigan na yan ng chicks, wala na. Tapos ng bakbakan. Pero hindi, karamihan ng mga Marines takbusa, si Senator Pong lang pala yun. Hindi, pero ganun, di ba? Iba talaga, officer and gentleman at all times ang mga miyembro ho ng Philippine Marines. Thank you, Captain. Ingat po kayo. Thank you po, Kuya Angelo Palmones. Maraming salamat po. Ingat. Maraming salamat. Si Captain Alcon Belen ng Philippine Marines. Ayan, ha? May recruitment sila, ha? Kaya doon sa mga nangangarap na maging bahagi po ng Marine Corps, Philippine Marine Corps, eto yung pagkakataon. Sayang, lumagpas na tayo sa 26, 27 na ako, kaya hindi na po pwede. Maganda umaga, Pilipinas! 27 years in service. 5:29 ang oras sa buong Kapuluan. Champion ho yan, ha? Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan, ha? Basta ang clue na binigay ho natin sa inyo ngayon, prinsipyo naman ng geometry, lahat po ito ay may angle. Ayan. Parang yan angle, halimbawa, parang yung balot ho ng tangerine chocolate, di ba? Yung balot ng tangerine chocolate, may angle yun, may sides yun. O yun, rectangular. Ayan, tangerine chocolate. Yan po naman ay produkto ho ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Itong mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, ngayon mga MSMEs na, dahil sila po ay nagpuproduce ng dekalidad na cacao beans para mag-produce ng world-class na tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Yung pong mga magagandang planting material ng cacao, hinakot po ni Dr. Helen Tan sa lalawigan po ng Quezon, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan para mag-produce nga po sila ng magagandang dekalidad na cacao beans. Ayan, ha? Pero hindi lamang po hindi lamang po masarap na tsokolate ang kanilang pinoproduce. Nagpo-produce din ho sila ng mga ordinaryong tableya. Ayan, ha? Para pwede naman hong gawing chocolate drink sa umaga o dili kaya ihalo natin sa sampurado. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya ang pakiusap niya ho sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa abroad, tangkilikin ang gawang atin, tangkilikin ang tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Mga vendor na bulagan sa clearing operation sa Caloocan, nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag ko yung Del. Alam mo, magdamag na isinagawang clearing operation dito sa paunahing lansangan ng DPSTM na nag-umpisa pa kagabi. Nasa pulan yung mga vendor sa kaba ng Rizal Avenue na mistulang nababoy na mano. Ang lugar mula sa dating kaakit-akit na ganda ng mga halaman at matitingkad na pintura. Mismo ang hepe ng DPSM na si retired Police Brigadier General Bernal Tabawan ang nauna sa isinagawang clearing operation
ito yung upland linis agad na ikinatuwa naman ng maraming mamamayan dahil nalinis na muli itong kahabaan ng Rizal at ang Monumento. Ayon kay Ginoong Larry Castro, dating hepe ng DPSTM, at na itong magdodonate ulit ng mga pangunahing halaman at mga plant box para mapabilis umano yung programa ni Mayor Along Malapitan, maging ang programa ng DPSTM na Linis Agad. Unang nagkaroon ng malawakang clearing operation din maghapon kahapon sa may bahagi naman ng Paho, kung saan ay napulaga rin yung mga vendor na hindi nila kalaing magkakaroon ng clearing operation. Ayon sa dating police official, magtutuloy-tuloy ngayong araw yung isasagawang clearing operation sa buong lungsod base na rin sa direktiba ng Caloocan LGUs. Wala pa rin sa kauranan sa Pilipinas, bisa rin sa Jose 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, kasama na natin si Congressman Egmedio Dino Tanhuatco III ng lalawigan po ng Rizal. Kong, magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us this morning. Magandang umaga, Sir Angelo. Oo. Yung mga pakinig. Kahapon ho, isa sa mga narinig ho namin, yung inyong binabanggit na dapat ay hindi nagpapadalos-dalos ang COMELEC dun sa pag-award sa Miro nung darating nating, para po sa darating na eleksyon. May nakita ho ba kayong iba pang mga impormasyong nakababahala dito ho sa kontratang ito na pinasok ho ng COMELEC? Ang nangyari po kasi, Sir Angelo, yung nagkaroon po kasi ng end-to-end demonstration sa COMELEC noong nakarang 2 linggo. At ako naman po ay natasan ng Committee ng Suffrage at Electoral Reform sa mag-attend para mag-observe. Nagkaroon po ng mga konting observations, hindi lang naman po ako, pati mga ibang mga stakeholders, na sana na-address po kagad ng COMELEC bago na-award yung kontrata. Hindi naman po namin tinatanggal sa poder ng COMELEC na siya po ang namamahala sa ating eleksyon. Atin lang pong gustong siguraduhin na maging transparent at saka malinis ang ating eleksyon. Doon po sa end-to-end demonstration, may mga bagay gaya po ng pagbabasa ng machine, yung balotang punit o yung balotang nakamark. Ay yung integridad po ng balota naku-question ngayon, naku-compromise po yung integridad. Yun po ang isa. Pangalawa po, yung past, yung mga past reputation nung nanalong bidder ay natanong po ng mga ibang kinatawan kahapon during the hearing na sana nasagot po ng Miro yung nanalo pong bidder. Kaso hindi po sila nag-attend. Kaya imbis na nagkaroon po ng paglilinaw, mas marami pa pong tanong ang nangyari po. Oo. Kaya po, nakakabahala. Hindi sila nag-attend, wala kahit isang representative? Wala po. Galing sa Miro, wala po. Pero ang COMELEC po, nagpadala ng kinatawan, lahat ng ibang stakeholders na roon, kaya nakakadismaya lang po dahil kung sino po yung dapat makapagsagot ng mga katanungan ay sila po yung wala kahapon. Pero expected ba sila na mag-demo sana kahapon sa Congress? Opo. Talagang inaasahan po namin dahil nagbigay na po ng imbitasyon ang committee mula sa aming chairman. Sabi nga po nila dapat nung Lunes, nagpa-reset po sila nung Martes, wala rin po silang wala rin sila nag-attend. Kaya nakakapaghinayang na sana na mga tanong. May schedule ho kayo ng panibagong demonstration ho nila, Kong? Yun po ang iniintay namin sa hanay naman po ng COMELEC dahil alam ko meron po yata silang en-bank session ngayon at pag-usapan po nila kung kailan sila balik sa Kongreso. Pero ang aming invitation po ay para sa Miro. Oo po. At pati po sa lahat ng stakeholders at pati na rin po sa COMELEC para yun nga po, yung mga katanungan ng mga ibang kinatawan. Dahil yun nga po siyempre, ang pinag-usapan po natin ay election sa susunod na taon na po yun. Hindi lang yun. Hindi lang yun, Kong. Hindi lang yun, Kong. Hindi pa nasusubok to diba? Yun nga po. Isang bagong service provider, sana man lang, diba nakita na natin yung machine. Ako nakita ko po. Pero paano po yung ibang kinatawan?
Bukod sa hiwalay na yung transmission, ano pa yung nakikita ho ninyong kaibahan nito doon sa Smartmatic? Well, isang nakakalo po, very glaring na yung kasi meron po aside from yung actual shading po ng balot, may option ngayon para siyang ATM po na pwedeng touchscreen. Okay. Na di umano gagamitin para sa mga overseas at saka sa mga disabled. Ang nakakapagtaka lang po, bakit po may camera po? May camera po yung screen. Kaya nakakapagtaka kasi yung secrecy ngayon ng botante at saka ng balota ay nagkakaroon ng kompromiso. Dahil, di ba, dapat pag ang boto natin ay secret, private. Oo. Kaya nga meron tayong mga polling booth. Ito po yung screen niya may camera. Ang explanation naman po nung demonstration ay yan po ay parang QR reader para sa election return. At sabi naman po nila ng Miro ng demonstration nung sa COMELEC, pwede nila naman takpan. Ang tanong ko lang po at that time, halos 100,000 machines sa buong Pilipinas. Paano natin masisiguro lahat po yan ay matatakpan kung sakasakali? So, again... Tsaka bakit kailangan lagyan ng camera? Ang sabi naman po nila, kasama po yun sa sistema para basahin po yung QR code ng election return. Yun po, naintindihan po natin. Pero bakit po nakakabit doon sa screen kung saan boboto ang botante? Pwede naman sigurong hiwalay. Yun nga po, kaya nga po sana nag-attend kahapon yung Miro para maisagot sila. Yun, inaasahan pa rin namin na parang tugunan ng Miro yung mga katanungan na yan dahil tama po kayo. Ito po ay bagong service provider na hindi pa po subok dito sa ating bansa. Siyempre gusto natin sigurado. Ang pinag-usapan po natin ay isang mahalagang exercise. Ang right to vote natin. Kaya sana hindi po makompromiso. Ay, naku, mabuti tinututukan ho ninyo kung dahil nga sa bibihira akong nagsasalita ngayon tungkol ho dito sa usaping ito. Kaya mabutit na kayo naninindigan na kinakailangan mabusisi pa ito ng husto. Ano ha? Opo, hindi lang naman po ang inyong lingkod. Pati naman po ang aming chairman. Chairman so marami. Marami po. Congressman Rodriguez. Medyo marami na rin po ang nagtatanong about itong issue. At ganoon nga po ang kanilang sentimiento. Gaya na nabanggit ko, mas marami pa pong katanungan ang nangyari. Sasagot. Sige. Kung tawag kami uli ha, pagka may mga concerns na dapat na maliwanagan ha. Yes sir, anytime po. Thank you. Maraming salamat po. Pasensya na kayo, binulambog namin kayo na napakaaga. Thank you. Ay, okay lang po. Walang problema. Salamat. Magandang umaga. Si Congressman Egmedio Dino Tanhuatco III ng 2nd District ng Rizal. Umaga, Pilipinas! Uy, yung single ticketing system inulunsad na rin sa Mandaluyong City. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Nadagdagan pa ang mga lokal na pamahalaang opisyal ng magpapatupad ng Metro Manila Traffic Code. Ito'y matapos lumagda sa kasunduan ng Mandaluyong City Government kasama ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Land Transportation Office para nga single ticketing system. Inilunsad itong programa sa pamamagitan ng deployment ng 100 body camera sa mga traffic enforcer ng Mandaluyong. Ayon sa Mandaluyong Public Information Office, gagamitin ito kasama ng mga naunang nakuha ang ticketing devices para sa transparent umanong pagpapatupad ng isang traffic rules sa Kamaynilaan. Kahapon, inanunsyo naman ng MMDA na agad itong magpapatupad ng provisional deputization ng traffic enforcers mula sa mga LGU para magpatupad ng batas trapiko. Kabilang sa mga pansamantalang kapangyarihan ng enforcers ay ang ipatupad din maging mga lokal na ordinansa dahil hindi pa umano immediately executory ang hatol ng Korte Suprema sa MMDA o na MMDA lamang may jurisdiction sa batas trapiko sa rehiyon. Ayon kay Metro Manila Council Chairman at San Juan City Mayor Francis Zamora, bibigyan ng ID ang madedeputize na enforcers para magkaroon ng kapangyarihang magpatupad ng traffic code habang tinatapos ng mga itong requirements para maging ganap na MMDA personnel hanggang sa katapusan ng taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Pero dito ho sa mga proyekto ng Westchester Realty, hindi nila problema traffic. Kasi
Kasi kung pupunta ka munisipyo, nasa loob ho mismo ng township. Kung pupunta ka ho ng palengke, nasa loob ng township. Pupunta ka ng eskwelahan, nasa loob ng township. Pero maganda siyempre yung traffic system nila doon. Kasama sa programa ng ng Westchester Realty. Ang mga proyekto po ng Westchester Realty na Severa Mabalacan, Severa Bacolod at Samira, ang pinakamurang ready for occupancy units ngayon na inaalok po sa housing industry with easiest term, 5% down payment, pwede pang gives. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yan po ang mga numero na pwede ho ninyo tawagan o i-text para ho magpa-reserve. At kung ngayon ho kayo magpa-reserve, may chance pa ho kayong manalo ng trip for two kung anumang Asian destination na tatamaan ng inyong dart. Kaya dapat bago kayo pumunta doon, mag-practice muna kayo. Malay ho ninyo, malibre ang inyong punta ng Japan para sa Sakura Festival. Pwede din po sa Thailand, sa Singapore, sa Hong Kong at sa iba pang mga Asian destinations. Kaya ang pang iniintay ho ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, bakit ka daw pa mangungupahan pa kung kaya mong magkabahay na? Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5. Ayan, tabayan po ninyo si Sherwin. Ala pa si Sherwin? Sa kaya, nag-iikot ngayon, Ibang pagkagising mo, nandyan sa harap mo si Sherwin Alparo. Sabihin mo, uy, yung pogi ni Sherwin! Mamimigay na 1,000 yan. Pero lagi hong magiging magandang gising ho ninyo pagka may magandang tulog. At dyan ho tumutulong sa atin ang kauna-unahang postbiotic food supplement, ang Ultabayo. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at nirerekomenda ng mga doktor para i-boost ang ating immune system. Kasi nga po, tumutulong ho yan para ma-achieve natin ang magandang tulog. Yung tulog na talagang deep sleep pa. At yung tulog na mananaginip ka na, Nang sa gayon, mapahinga ng husto yung utak. At habang nagpapahinga yung katawan, ang ginagawa naman ng utak, pinalalabas ho yung mga toxin sa ating katawan at para ma-boost nga yung ating immune system. Ay, ano pang ginagawa ho ninyo? Kung may mga katanungan pa kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Nakastambay na po yung mga doktor dyan at saka yung iba mga medical experts na sasagot sa inyong mga concerns. Available po ang Ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at sa Curamed. Ayan Basta pwede rin ho sa Lazada at saka sa TikTok. Ayan pero pinakamaganda, hanapin po ninyo, siguraduhin ho ninyo na galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Sige, para magandang ating gising, mag-Ultabayo araw-araw. Sabi ho nila, dapat yan bago ka matulog. Pero tanungin nyo na rin doon sa mga eksperto kung ano mas magandang schedule ng pag-inom, pag-take ho ng Ultabayo. Taguig LGU magsasagawa ng Love Caravan. May libreng medical at dental services. Detalye mula kay Noche Kakasarich, 27 Noche. Kaya nga, Angel, magsasagawa ng Love Caravan ang pamalaang lungsod ng Taguig sa March 16, 2024. Napapaloob sa Taguig Love Caravan na po yung Angel ang libreng serbisyo tulad ng medical at dental mission. Meron rin namanong diagnostics at laboratory tulad ng X-ray, ACG, ultrasound, complete blood count, platelet count, urinalysis, random blood sugar at blood typing. Para sa Embo Barangay sa Kuyang Angel, mayroon ring OB-GYN services gaya ng prenatal check-up, visual inspection with acetic acid, cervical cancer screening, breast examination at iba pa. Isasagawa ang Love Caravan sa Barangay Pembo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Layo naman nun ang lungsod mailapit sa Embo Barangay Residents ang mga libreng medical at dental services. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako si Noche Kakasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Maraming salamat. Samantala, magandang umaga kay Professor Andy Pererian. Sabi niya, ang First Commandant ng Philippine Marines is Captain Gomez.
ito din pala nagturo ng Sea Transport course sa AIM noon. Ayan. Pero si Prof. Andy Pereira ay business guru ngayon ng Ateneo. Ayan. Magandang umaga din kay President at GM Wick Veloso ng GSIS. Happy viewing po sa inyo. Siyempre, batiin din rin natin si Justice Max De Leon ng Court of Appeals at saka si Justice Leo Madrazo, si Justice ano nga ba ito? Chief Justice wala. Sorry, Chief Justice. Si Chief Justice Gesmundo. Ayan, happy viewing po sa inyo. Broadcaster na nagko-cover sa mainitang demolition sa pagitan ng mga residente at demolition team. Naligtas. Bakit nawawala ba ito, Grace Ansano? Detalye mo lang kay Grace Ansano, Aris 25. Grace. Yes, good morning, Angel. Natagpuan na ang isang babaeng broadcaster ng isang local radio station sa Olongapo City na nagko-cover sa mainit na demolition job sa Angeles City. Nauna nang napabalitang nawawala itong si Rowena Tejada ng K5 News Olongapo FM. Buhay at ligtas sa kapahamakan ang naturang broadcaster ayon sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. Nagko-cover nga itong si Tejada sa mainit na demolition sa Sitio Balubat sa Barangay Anonas sa Angeles City, Pampanga. Kahapon ng umaga, nang harangin ito ng mga demolition team sa Clarkfield Properties Corporation na pawang may suot na bonnet. Sinabihin din daw ito na itigil ang pagkuha ng video at tinawag itong demonyo dahil sa pag-uulat. Ayon pa sa NUJP, kinuha ang wallet, cellphone at shoulder bag na may lamang pera at ilang ID habang isang Japanese national ang nakakita sa insidente at tinulungan si Tejada at itinago sa kanilang tahanan hanggang sa humupa ang tensyon. Agad na nagtungo sa police station si Tejada kasama ang ilang mga NUJP para sa ipablate nga ang insidente. Sa ngayon, umaasa ang maraming residente sa naturang lugar na mapapansin at natutulungan sila ng mga peacemaker tulad ng PNP para nga maging matahimik ang sinasabing demolition. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Verazon-Sano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Grace. Magandang umaga kay Diego Bandidonaga. Ayan, happy viewing, happy listening kay Sir Diego. Oras muna sa buong kapuluan. Sambay na kay Sherwin Alparo. 5 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Kay Tatalon, Quezon City ngayon si Sherwin Alparo. Sherwin. Yes, Angelo, ito na ang ating mas malakas sa kalsada promo kung saan ito, naaktuhan natin si Nanay habang siya ay nanonood ng yung programa Magandang Umaga Pilipinas sa kanyang cellphone. Pangalan niyo, Nanay? Virginia Bacolod po. Si Nanay Eugenia? Virginia. Virginia Bacolod. Bacolod. Macolot. Macolot. Bacolod po. Okay. Nanay Virginia, Virginia, tama na? Opo. Lagi ba kayo nakatutok sa Magandang Umaga Pilipinas? Opo, sir. Sino pa rin yung announcer? Angeles. Angeles ulit. Ano? Hayaan mo na. Importante, hindi naman pangalan niya importante, gwapo. Di ba? Nay. Nay. Na paghahalo-halo. Nay, gwapo. Pero talaga pag magkasunod ng programa, na paghahalo-halo, si Angelo Taberna. Angelo Taberna. Okay lang yan, Nay. Kalahati ibibigay natin dito. Hindi, okay na. Sige, bigay mo na. Si Angelo Palmones po at si Anthony Taberna, magkaibang tao yun. Magkaiba, nagkahalo po. Okay lang yan. Nay. Ilang taon na si Nanay? Tawang-tawa na si Nanay. Ilang taon na si Nanay? Pero 1,000 pesos. Tapos meron kaming gift bag dyan mula sa DZRH na meron kang grocery at bigas. Galing yan sa DZRH. Thank you po. Ayan. Yan. Oo. Sherwin, ilang taon na si Nanay? Ilang taon na si Nanay? Nanay, ilang taon na kayo? 61 po. 61? O mukhang 60 lang, mukhang senior citizen lang. Dapat dito kinukuha na ng discount. May discount na yan. Pero yung ibinigay mo, wag mo kunan ng discount, ha? Hindi na. Sige. Kumbili ka. Sige. Congratulations, Nay.
Angeles. Aquino. Yan. Angelo at Berta talaga. Ano ba to? Hindi, okay na. Okay na, Sherwin. Susunod na, 2x2. Susunod sa 2x2 mamaya. At tabayanan nyo ulit dito sa Barangay Tatalan, Quezon City. Ayos number 6. Sherwin Batalsaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pamimigay na papremyo, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Susunod na sa ilang saglit si Jerry Taberna. At saka si Anthony Baha. Magtanim na gawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, siya ang Palmones, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo ulit sa awang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito, napakaganda. Mula po sa Greek philosopher na si Zeno. Ang sabi niya, we have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. 2x2 in just a while. Sa pagdiriwang